Noong Ninetino III, ang French government, in-expel nila ang mga Carthusian monks mula sa kanilang monastery sa Alps at kinumpiska lahat ng pag-aari nila. Ang monastery, ang distillery, ang mga kagamitan, lahat ng yon. Pero may isang maliit na problema. 2 monghe lang sa buong order ang nakakaalam ng recipe para sa chartreuse, at nasa isip lang nila yon. Walang nakasulat na pwedeng kunin ng gobyerno. Nag-hire ang French government ng mga chemists para i-reverse engineer ito. In-analyze nila ang bawat bote na nahanap nila. Ginawa nila lahat ng test na available sa early 20th century science, pero hindi nila na-replicate. Ang liqueur na ginawa nila under the chartreuse name ay sobrang inferior na halos agad-agad nitong sinira ang brand. Bumagsak ang sales. Ang kumpanya na itinayo ng gobyerno para gumawa nito ay nalugi noong 1929. So, ang mga monghe, meanwhile, lumipat pala sila sa Tarragona sa Spain, at alam nyo na, ginagawa nila ang totoong chartreuse the entire time. Noong 1929, na siya ring taon na nalugi ang operation ng French government, tahimik na binili ng mga monghe ang karapatan sa sarili nilang pangalan at bumalik sa kanilang monastery. Ang recipe ay alam pa rin ng eksaktong 2 monghe at any given time. Kapag namatay ang isa o nagkasakit at hindi na kayang magpatuloy, ipinapasa niya ang kanyang bahagi sa isang successor. Ang buong recipe ay hindi pa nasusulat sa isang form na umalis sa order. Ang chartreuse ay gawa mula sa 130 alpine plants at herbs. Ang mga monghe mismo ang nag-aasikaso ng distillery. Wala silang kinukuhang outside employees sa production process. Like, sila lang talaga. Ang 1605 manuscript na nagsimula ng lahat ng ito ay hawak pa rin sa monastery archive. Ang French Third Republic ay tumagal mula 1870 hanggang 1940. Pero ang mga monghe, nandiyan pa rin sila, gumagawa pa rin ng chartreuse.